natin sa Buong Kapuluan. Check your time. Alas 8:19 na ng umaga. Oo nga. Ano ko mali yung tingin ko? Bakit? Nakakaloka. Ay, sandali lang, batiin po muna natin yung pong driver ngayon. Ay! Ni Kapitana Sisa and ni Macu. Ay, oo nga Oo, pala. nandyan sila at papunta sa kanilang destinasyon si Joselito Saire. Good morning! Good morning! Ingatan yun, may huli ka pang pala tayo ngayon. Oo, ha? manghuhuli na naman sila. sige. Oo, ha. At Morning, sige good lang, morning. mag-ingat kayo on your way there. O, wag pabayaan ng isa't isa. Kuya, kayanin mo yung dalawa. Ay, hindi kasi mabait yung dalawa eh. Ayan. Makukulit yan. Oo Sige. nga. Hello po sa lahat po ng mga kakatune in pa lang, mga kakalipat pa lang ng kanilang mga radyo. Ito po ang Lihim ng Liham. Ito po ang programang wala kang matututunan talaga. Oo, totoo. At mayayamot ka. Pero meron kang mararamdaman. At ang naramdaman natin today for today's video, for today's story partner ay hindi ko maintindihan kung ano ba te? Nalito ka ba sa ganyan? Siguro nakulangan lang siya ng konting para lang ng konti. Siguro may konting busina dapat, 'di ba? Ako kasi iba ginawa ko, partner eh. Habang nagbabasa ka sa letter sender natin, nag-survey ako dito sa loob ng studio. Sa kumpanya. May Dito sa Energy pa-survey. FM. May pa-survey ka. At karamihan ko tinanong dyan yung mga kalalakihan. Si Kuya Noli, si Renz, ayan, sila Jason, Ayan. si Chief Recto. Ayan, Kinausap ko yan. Research. Research. Yan. Kasi kailangan natin interaction eh. Ayokong baka sabihin nyo, ay si Jimbo, dami sinasabi. Hindi. Dito pa sa programang ito, itong segment na to, ito po yung talagang bumabase kami sa mga sinasabi ng tao. Backed by surveys. May survey kami. And Ayan. data. Yes. Oh, yeah. And backspace. Hoy! Mali! Anong backspace? Ito tinanong ko sila, sabi ko, paano pag halimbawa, may girlfriend ka, tapos sinabi ikaw nag-abroad ka, sa abroad ka, di ba? Ito, nasa abroad tong magkalayo kasi sila magkalayo kayo. eh. Sige, yun sinabi ko sinample ko, paano pag halimbawa, yung girlfriend mo, naiwan mo, nasa ibang bansa ka, at gustong pumayag siya na makipagtsorbahan ka doon sa ibang bansa. Ano sagot? Iba-iba. Name drop ba ako? Hindi pa sa nag-survey ako sa kanila. Baka magalit yung baka yun eh. Yung mga asawa baka nakikinig. Oo eh. Pero karamihan doon sabi, kung may abiso naman at merong blessing. Gabay, di walang problema. At meron tingin naman dyan na kunwari mabait, pero sabi, ay hindi ako papayag. Kasi honest ako at loyal ako sa asawa ko at sa jowa ko eh. Jowa? Tigil-tigilan niyo ako, wag niyo, kilala ko yung mga karakas at saka yung bitukan niyo. Oy! Yun ang sabi, karamihan. Siyempre naman, partner. Basta may permiso daw, Basta okay may permiso, lang. basta may gabay. Walang problema, pumayag eh. Yung iba yung naging iba yung naging kumbaga pananaw ng lalaki, kumbaga parang naging distant siya. Ay, mali, hindi mo sinamantala. Ay, mali! Pinayagan ka na nga. Hindi ka magiging mapagsamantala. Hindi ka pa bumigay. Hindi. Yun lang naman din, kasi syempre. Hindi, naniniwala ko yun talaga yung pananaw ni Boy. Hindi gusto dinamay ko na sila. Pero partner, di ba, nakakabigla lang. Kung ako sa una, Oo, nakakabigla. Talaga, papayag ka ba? Lalo na kung sa babae nang galing kasi partner. Hindi tayo sanay sa ganon. Ang pangit naman, syempre, wala naman siguro ng loko-lokong lalaki na magsasabi na ang lalaki naman napapayag na, sige, makipagtsorbahan ka dyan sa ibang bansa, girlfriend ko. Mali yun. Eto, di ba, parang... Pag babae yan nagbigay ng permiso, tama, okay lang. Syempre. Tanggap. Kapag babae yung binigyan ng permiso, alam mo ikaw. Lugi kami, kumbaga sa... Ano naging lugi? Lugi, ito, explain ko. Binibigyan nga rin namin kayo ng chance eh. Hindi, explain. Kumbaga sa... Jimbo, umayos ka. Kumbaga sa basketball, kami bola lang kami, kayo ring. Aray ko. Mahirap yung ganon. Nakakaloka ka. Pero kung ikaw din yung bigyan ng ganyang pagkakataon, or ikaw yung mapunta sa ganyang sitwasyon, kasi nga mahal na mahal ninyo yung isa't isa, partner, tapos biglang one night kasi magkausap kayo, you guys were trying to be intimate with each other, tapos bigla na lang may ganyang sitwasyon. Sinabi gano'n, no? Babe, kamusta ka dyan sa Pilipinas? Okay naman. Ano ba naman yun? Namimiss na naman kita, baby. Ako rin, alam mo, sa totoo lang, lukot na yung unan eh. Tsaka, warat na yung teddy bear na dala-dala ko na paborito mo. Bakit nasira yung teddy bear na paborito ko? Kasi nga, di ba, paggabi kasi, ang likot-likot ko eh. Inisip ko, kala ko, ikaw yan, ganyan. Dapat tinahag mo lang yun, tapos hindi na. mo. Ginawa ko lahat yan. At meron pa akong ibang naisip, binalibag ko pa sa bawat sulok ng kama. Lahat. Ay, naku. Namiss kita. Miss na rin kita, bebe ko. Basta mag-iingat ka dyan ha. Kaso, alam mo,
There were times. I think, basta na miss ko. Bakit bigla ka na lang Makakata ako. Ganito na lang, baby. Oo. Eh, di ba masyado naman natin namimiss yung isa't isa? What if lang ha? What if, Kapag meron kang babae na you feel like you wanna do it with her, pag halimbawa di mo na mapigilan yung sarili mo, kasi alam ko naman, baby, may pangangailangan ka, ang layo-layo natin sa isa't isa, di ba? Ang dami ko na naubos, ang dami yan. Ano? Napasensya, naubos ko lahat. Okay. Sige lang, binibigyan kita ng permiso. Go do it with her kung sakaling may makilala ka. Uy, teka, totoo ba yung sinasabi mo? Ha? Oo. Are you joking on me? Hindi, totoo ba to? Seryoso? Seryoso ako, baby. Kasi alam ko naman na may pangangailangan ka nga. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo yun dahil wala naman akong magawa. Hindi ko naman magagawa yun dahil nandito ako, nandyan ka sa malayo. Sige lang, gawin mo lang yan. And promise, walang problema sa akin. Ay, mga pare, tara, labas tayo! Hoy! Bakit ka nagtawag? Nasa may ka-roommate ako eh. Ginagawa mo dyan? Pumayag na gano? Nagliwaliw ka agad? Eh, paano nga kung ganun talaga, And then, seriously speaking, partner, no? Ma-off ako doon. Ma-off ka sa babae? Oo, syempre. Kasi, yung sa ganyang... Kahit ikaw na ngayon iniisip niya, nagiging considerate na nga siya sa feelings mo at pangangailangan mo. May may kapalit dyan eh. Ako naniniwala ako na pinayagan mo ako. Alam ba, pinayagan niya ako. Posibleng siya, wala siyang gawin. Meron yan. Hindi lang siya aamin. Hindi! Walang balak yung babae! Tigilan niyo ako! Ikaw na nga yung iniisip, pinag-iisipan mo pa kami ng masama. Kasi walang tao na mag-iisip na loko-lokong ganyan kung hindi mo rin gagawin. Hindi, ikaw nga iniisip na. Ikaw nga yung iniisip eh. Hindi, inuna lang niya yun. Inuna lang niya ako o inuna lang yung lalaki, yung jowa niya para at least siya. Judger. Alam niya na kagad gagawin niya o pumayag siya. Sige, okay, mag-ingat ka dyan. Then pagkababa ng phone, di siya naman. Siyempre, ang mga babae, di naman naamin yan eh. Pagkababa niya ng phone. Kumpare! Pwede na! Halika na, pumasok ka na dito! Ganon. Pumayag, jowa! Pero seriously. Mahirap, ma-off ako. Siyempre, sabi ko, bakit ganyan? Ang daming paraan, partner. Pero tama yung sinabi mo na malamang may balak din yung babae. Kaya niya pinupush yung idea na yun dun sa lalaki kasi ayaw niya siya yung unang magkamali. Diba? Siya yung unang magkaroon ng kasalanan. Totoo, kasi sino ba naman loko-loko mag-aisip ng ganyan? Kahit ikaw, di mo maiisip yun eh. Papayagan mo si Romel? Hindi! Diba? Sino ba nang loko-lokong papayag? Dami nakabantay dyan. Ikaw pang gano'n nakikinig. Papayag ka ba sa jowa mong gano'n? Hindi. Ikaw papayag ka ba sa babaeng gano'n? Hindi. Kasi given na meron nga kayong distance parang kung magkakamali siya, at least hindi ka niya lolokohin. At least alam mo at alam ninyong dalawa na meron kayong ibang kinakalaro. Ang dami-daming paraan. Ba't pa kailangan pag gumamit ng tao? Pwede naman ng gamit. Ay! Mali! pwede ka naman umorder na lang di tapos. Hindi! Hindi nga, partner. May mga paraan para tsaka kung sa estado pa lang, magjowa pa lang to, di ba? Oo, magjowa pa. At isang taon pa lang sila. So alam mo yung ba't mainit sila sa isa't isa. Ang hindi ko nagigets, yun talaga isang taon pa lang kayo, pero nagkahiwalay agad kayo. Hindi, okay lang yung, syempre, for the future, nag-abroad nagtatrabaho, hindi naman talaga maalis sa ganyang sitwasyon. Pero yung ganitong magtanong ka, teka lang, baka may history dito si letter sender. Eto, nagpipiling safe din tong letter sender natin. Siyempre, kwento niya, siya ang bida. Siya yung mabait. Hindi ba pwede ganun? Sa dulo ng kwentong ito, siya yung pogi. Hindi pwede yung ganun. Diba? Hindi pwede. Mali yun. Mali. Pero, gusto ko pa rin isipin na baka nga lang nagiging considerate nga lang yung babae. Pero part of me, also, naniniwala ikaw, sige. Gusto ko maramdaman. Ikaw, kung feeling sa letter sender, ano ba na mo sa kanya? Hindi, feeling ko nga, yun nga, tama yung sinabi mo na baka nga may plano nga siya. Bakit naman kasi ang dating baka na babae ang nagloko, siya ngayon yung talo kaya inuuna lang yung jowa niya lalaki. Sige, para at least kung may ginawa siya, ikaw na una. Di ba pareho lang tayo, ganyan yung sagutan. Wala. Sa totohanang buhay, meron ka nang na-witness na ganyan? Wala pa lang. Ito pa lang loko-lokong letter sender. Ay, sorry. Ito pa lang. Ngayon pa lang. May ganun pa lang. Pumapayag. Ako feeling ko may ganyan, hindi lang aware yung ibang tao. Kasi takot lang din mag-send sa atin. Buti ito, malakas ang loob. Hindi. Kumbaga balikan mo yung mga kaibigan mo. Was there ever a time na may ganyan silang sitwasyon? Kasi,
lahat sila umikot sa akin eh. Ay! Mali! Sorry. Bakit ka magiging tirador ng barkada? Kasi ako na muna una, tapos kanila. Hindi, ganun nangyari eh. Sa magtatropa, naging jowa ko, tapos naging ex ko, naging jowa niya. Ganun Ano ba, eh. Jim? Ay, kasi kami, meron kaming pinaikot-ikot. sibilisasyon. Ano to, sharing? Ganun. Nakakaloka ka dyan. Ay, hindi. Ako naniniwala ako na meron, yun nga lang hindi sila loud about it. Pero alam mo yun, yung discreet lang na, oy, ano yan, ganto. Ano ni ganto yan. Ha? Di ba jowa yan eh? Yun nga yung... Na ano na nga yan ni ano? Yun yung may mga ganyan. Tsaka ano lang din eh, yan ang mahirap yung may masasabi yung ibang tao. Lalo na sa inyong relasyon na parehas kayong maano. May ano yan, may history yan, partner eh. Pero tama ba na naging distant yung lalaki dito sa babae? Oo, mas ako pabor ako doon. Sa tingin mo makaka-recover pa sila? Mabait talaga yung lalaki, partner. Tingin ko mukhang mawawala na ng gana yan eh. Kasi sino ba namang matinong babae na mag-iisip na ganyan at sasabihin sa jowa niya? Tingin mo, nagdalawang isip siya kagad. Yung lalaki. Oo, kaya medyo kasi siya parang feeling ko hindi siya decent na manggaling sa babae. Kaya siguro napaisip yung lalaki, ay, kung naiisip niya to, kasi napaka-dangerous kasi once you think about it, kapag dumaan yan sa isip mo, malamang sa alamang merong 70 to 80% na kaya mong gawin yun eh. Hindi, kahit 99.9% ako. Hindi ka magiging germs. Totoo germs siya. Pero totoo yun. Totoo. Magiging antibacterial soap. Di ba? Matalino tong lalaki. Ibig sabihin, nakaramdam din siya na ako, binubuyo mo ko sa ganito. Posibleng ikaw na may ginawa ka na rin dati, baka may history ka. Baka nga. Nakakalabasan na ng ugali. Na kumbaga nadaanan niya na yung ganong phase. Tapos, syempre, ilang beses niyang pwedeng balikan yun. Kasi nagawa niya na kaya malakas na yung loob niya, di ba, partner? May nag-text partner, sabi niya, it's a trap. Ayun nga. Di ba? It's a trap. So, naging distant yung lalaki at hindi nga alam nitong letter sender natin kung makaka-recover pa silang dalawa. Kung meron pa silang babalikan na relasyon. Ako kung akong tatanungin, matingin ko hindi na yan. Nawala na ng gana yan. Matatakot yung lalaki. Oo, syempre, matatakot siya. At lalo na sa ibang bansa, mag-overthink yan eh. Hindi mo ba pwedeng isipin na, baka naisip lang yan ng girlfriend ko kasi nga magkalayo kami. Baka iniisip niya din na lang din talaga yung kapakanan ko. Siguro mas safe pa yung sinasabi ko nga kanina. Totoo to, na bumili ka lang ng gamit. Pwede naman ganun. Mas safe. Mas doon, medyo hindi ako magiging judger sa'yo. Ibig sabihin, pinapahalaga mo pa rin yung relasyon natin. Kasi gusto lang niya talaga yung, magandang buhay. Bakit pinamustra mo pa magandang buhay? Kung nakita nila sa live yun, Ano yan? Ako kasi naisip ko, siguro naman pwede pa mag-recover. Pero siguro kasi magulo sila ngayon kasi nga, partner, magkahiwalay sila. May distance eh. Nasa ibang bansa yung lalaki, nandito yung babae. Siguro kapag magkasama na sila, wala nang problema. Kasi nga, 'di ba, physical to physical na naman sila. Siguro decision din ng lalaki kung ganun din pala. Kung babalik ba siya. Oo, ganun. Pero kasi ang kailangan niya isang babae na makakaintindi ng sitwasyon nila. Oo, at hindi ba naisip ng girlfriend niya itong letter sender natin na kaya niya ginagawa yun para sa kanilang future, para makaipon. Naisip naman diba? yata. Yun naman pala, ba't iba naiisip niya? Yung kakapakanan na yung kaligayahan, di ba? Pwede naman pag-uwi na lang. Iniisip na nga yung kaligayahan nyo eh. Kaso, mas dapat isipin mo yung mga bills na lang. Loko-loko rin to eh. Siyempre, malay mo, bata pa sila, hindi nila may isip yung bills. Kung bata pa sila, hindi pa seryoso to. Di ba? May mga ganyang mga ugali, hindi. Olat yan. Basta ang ending nito is... Mag-isip ka, boy. Sino ba sila? Lalaki yung letter sender. Mag-isip siya. Sorry, yung boyfriend niya. Kasi yung letter sender, ayusin mo buhay mo. Kasi mali yan. Kahit ako yung jowa mo, baka bigwasan pa kita pag... Sa kama. Mali! Hindi, mali yung ginawa niya. Yun lang masasabi ko, mali. Kasi siyempre gusto mong ma-feel na girlfriend ko, akin lang to, ako para sa'yo lang. Ganun lang. Diba? Say sorry, di ba? Bawal, kayo, may mga babae nga, ikaw, bawal na titigan niya lang, galit na kayo. Ipamigay mo yung jowa mo, sino ba naman papayag na ganun? Na, lalo na, one night, ay, nako. Di ba?
Alam mo na, may punto ako ngayon, boy, ha? Ano yan? Magbasa na nga tayo ng comments natin dito. Sabi natin. Ang sabi dito ni Sir Rain, good day, ang pabati naman po dito sa HK. Sa iyo, ate girl, isa kang malaking sira. Ikaw lang gumagawa ng ikakaproblema mo. Imbes na magtiwala ka at maniwala ka sa relasyon ninyo, ikaw pa yung nagpupush sa kanya na gumawa ng mali. Pag ikaw pinatulan ka niyan, iyak ka malala. Why don't you think about how to make your relationship stronger, diba? Yun na lamang po. Just saying lang. Sabi ni Sir Rain Sayer DV. Yun yung sasabi ko. Ito naman, partner, sabi to ni wait lang, ha? Ang bilis, nawala tuloy. May mga bagong nagko-comment dito. Mga bago. Teka, ito. Sabi ni, ang dami kasi dito eh. Ano yan? Sabi ni, ni Ans Rodriguez. Ayan. Ang sabi niya, ay pabati pala to. Mamaya ko na mabatiin to, ha? Sabi na lang ni Yours Cristobal, baka si ate girl lang may kailangan, kaya tinatanong niya si Boy para in case pumayag si Boy, gagawin niya din. Haha, nasa tamang tao ka na po, ate. Oh, di ba? Yung sabi ko. Ito pala to, sabi ko. Sabi ni Yours ba to? Yours Chris, ay, nabasa mo na to eh, no? Oo. Sabi ni Arnel, ako na nga. Sige, ba't lag sa akin? Kinukulik niyo ba ako? Sabi ni Arnel, wala sa tamang pag-iisip din tong babaeng to eh. Hindi lahat ng lalaki ganun nasa isip mo. Sagrado ang pakikipag-chore ba? Dapat sa mahal mo lang binibigay yan. Syungangers ka. Si Mace, nabasa mo na si Mace? Diba? Oh, sabi ni Mace, good morning DJs. Delikado yun kung pumayag si kuya. It's a trap. Sabi niya sa susunod niyan, pag nag-away kayo o kaya siya yung nahuli mo, yan yung babato niya sa'yo. Delikado yan, man. Totoo naman. Totoo naman. Sabi ni Ronia Madayon, good morning po, te. Gusto ko po sanang magtanungin. Gusto mo magtanong? Magbigay ng letter siguro. Sige po, magkano kayo? I-ano niyo po sa Energy FM 1067. Hanapin niyo lamang po kami sa Facebook. Sabi naman ni Arch, my friend, di mo naman i-classify yung suggestion mo sa jowa mo. That's exactly what it is. Having an open relationship, di ko masisisi siya for thinking the way he did. It's actually pretty offensive and degrading sa pagkatao niya. Oo, mahirap ang LDR, but sacrifices have to be made for the relationship to work. All you can do is make amends at i-explain sa kanya kung bakit mo nasabi ang mga bagay na yon. Tama. Nabasa mo naman si Arnel. Arnel, nabasa mo na to? Esmabe. Hindi pa. Ito sabi, wala sa tamang pag-iisip. Itong babae na to. Hindi lahat ng lalaki. Nabasa ko. Nabasa mo na. Ito sabi ni Ate Grace. Si Grace, Ate Grace. Swerte mo at pinahalagahan ng BF mo ang relasyon nyo. Importante ka sa kanya. Dapat ikaw din. Ba't galit ka? Sorry, binasa ko lang. Sabi dito sa huli, basta tama si DJ Jimbo, sabi ni Alfredo Castello. Diba? Pag ganyan pumayag, go! Hey! Saan ba doon? Saan ba doon sinasabi niya? Sabi naman ni Sandro Mayoka, good morning DJ Jimbo and DJ Lindsay. Good morning po. Morning. Sa lahat po ng mga nandyan po sa radyo natin, sige lang po. Sound trip po muna tayong malala at mabisang-mabisa dahil susunod na po si Sheena! Pero thank you very much lahat po ng mga tumutok sa amin kanina pang alas 4 ng nagmagandang umaga. Partner, ito pagbigyan natin yung ating textmate, may isang komento. Ayan, sabi dito, DJ Jimbo and DJ Lindsay, baka kaya galit yung lalaki dahil wala naman kasamang ibang babae sa ibang bansa, kundi babaeng camel lamang. Magagalit talaga yung lalaki. Si Allen Iglesia po ito ng Taguig. Kung ano-anong nai-imagine ninyo. Oo nga, no? Baka nga. Olats, talo, men. Talo. Sige. Ayan, ha. Syempre naman sa lahat po ng mga nasa digital space namin like Facebook and TikTok, sige lang po, magkikwentuhan pa po tayo, Jorn. Alright, for the meantime, mga panggas, sound trip na tayo, ha? Ako po ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lizis DJ. Ako po si Jimbo. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. We are number 1, 06.7 Energy FM. Ang gawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy. DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.